May bakanting lote kayo at nag-iisip kung paano pagkakitaan ito? Baka magustuhan mo itong pag-iitikan. Halina't pag-usapan natin yan. Mainam nang may nalaman bago pa man ito simulan. Hola mga kabibi, pag-uusapan natin ngayon ang mga tips sa pagpapapisa ng itlog ng itik. Tapusin ninyo ang video ito, may mga sikreto akong ibabahagi sa dulo. I-share ko sa inyo ang ilang taon kong natutunan. Aralin muna natin ang ating pinasukan bago tayo pumunta sa maramihan. Pwede naman tayong bumili ng sisiw pero sigurado akong pahirapan talaga ang paghahanap dyan. Simula tayo sa incubator. Ang aking nakasanayan ay manual at DIY nga lang ang aking pamamaraan. Pero kahit ganito lang, naparami ko naman ang aking mga inalagaan. Mga bagay na dapat tandaan sa incubator. Kahit manual man yan, automatic, nabili mo man yan o ginawa mo lang yan. Ang una at pinakamalaga ay ang init at temperatura ng incubator. Dapat mag-off ng incubator sa maximum init na 37.5 degrees Celsius. Lalaki ang sisiw sa loob ng itlog dito. At huwag mong iasa sa digital counter ang init nito. Bumili ka ng actual na thermometer na bibili sa mga agribit supply. Makalibrate mo ng totoo ang init ng incubator sa pamagitan nito. Isa pang pinaka-importante ay ang tubig para sa humidity nito. Dapat lagi mong dinadagdagan ang lalagyan mo. Huwag mong hayaang kumonti at maubos ito. Pangatlo, kung hindi automatic at kusang umiikot ang incubator mo, hahaluin mo ito ng 3 beses isang araw. Pero importanteng magsimula kang maghalo mula day 7. Day 1 hanggang day 6, huwag mo munang galawin, hayaan mo lang. Sobrang nipis pa ang mga ugat niyan, pwede kang maputulan. Mula day 21, crucial na yan. May sariling init na ang sisiw sa loob ng itlog, kaya pwede ka na mag-overheat niyan. Sikaping madagdagan ang pagbaliktad ng mga itlog. Mas madalas ang paghalo, mas malaki ang chance na mapipisa ito. Every 4 hours kung kakayanin, bawal talaga dito ang tamarin. At maghanda ng sprayer na may laman na malinis na tap water. Tuwing naghahalo ka, tingnan mo ang iyong thermometer. Kung napapansin mong lumagpas ng 37.5 ay spray mo ang mga itlog. Makakatulong ito sa pagpababa ng temperatura at magiging brittle ang shell nila. Mas madali sila makalabas sa oras ng pisaan nila. Makapal ang itlog ng itik, hindi tulad ng manok. Madali rin itong na-overheat kasi naglalabas ito ng sariling init. Kaya huwag kang matakot kung lagi mong binubuksan ang iyong incubator. Hindi sila madaling masira sa mababang temperatura, bagkus overheat ang talagang kalaban nila. Pagdating ng day 26, magsimula na magtiktik o mag-crack ang itlog mo. Lahat ng may crack, ilabas mo sa incubator, ilagay mo sa egg tray at ilagay mo sa mesa. O sa isang malinis na karton na walang langgam. Dapat nasa itaas na bahagi ang may crack na banda. Ito ang sikreto para hindi matuyuan ng itlog sa loob ng incubator pag nagsimula ng mapisa. Takpan lang ito ng 2 malinis na tela. Kusa na yung mapipisa na hindi napupwersa. Takpan mo lang at magugulat ka na lang kinabukasan. Lahat yan maglalabasan. Lahat ng may crack lalabas, walang matutuyuan, sigurado yan. Ganito ang mapapisa ng itlog ng itik. Sana'y meron kayong natutunan. Kung magkamali man sa unang subok, huwag matakot sumubok ulit. Subok lang ng subok hanggang makuha mo ang resulta na gusto mo. Doon magsisimula ang iyong panalo.